Magandang hapon sa inyong lahat mga kaprobinsya. So ngayon, gagawa tayo ng dapuan ng pabo doon sa ating sa loob po ng ating kulungan. Ito po yung gagawin nating dapuan nila ng ating mga alagang pabo doon sa loob ng cyclone wire na kinliring natin. Ayan mga kaprobinsya, samahan nyo akong gawin to. Apakan nila sa dapuan nila tuwing gabi na sila po ay matutulog. Yun po yung gusto nila, kailangan may apakan. Ayan, may mga nalaglag na ano. Ayan mga kaprobinsya, ito yung araw-araw na mga ginagawa natin dito sa ating farm. Inunti-unti natin na i-maximize yung area natin para mapakinabangan at safety yung ating mga alagang hayop sa paraang to mga kaprobinsya. Kapag nasanay sila dito, yung ating mga alagang pabo, magandang bagay yun mga kaprobinsya kasi hindi sila mababawasan dahil una, nasa loob sila ng kulungan. Malawak naman po yung kulungan kasi 30 by 30 meters yan, naka-cyclone wire. Sinubukan ko nung nakarang araw mga kaprobinsya, pinasok ko sila dyan. Hindi naman po sila nakakalabas, hindi rin naman sila nag-attempt na lumipad. Kaya good news po yun sa atin na dito sila ikulong. Kaya safe na safe po yung ating mga pabo dito. Lalo na po na patuloy yung pagdami ng ating mga pabo. Yung nasa kulungan ko mga kaprobinsya, nasisiw, nasa ano na po yun. So 19 plus 7 as 26 na, 26. Tapos may nasa labas tayo na 16. Parang nasa 42 na silang lahat. Pwera po nun mga kaprobinsya, may tatlo na namang maglililim. Yung dalawa naglililim na, yung isa po kasi nangingitlog pa. Pero tiningnan ko kanina, parang malapit na siya maglilim mga kaprobinsya. Kaya yun, 42 na yung ating buhay na mga pabo. Pag naglilim pa yon at napisaan, kahit tigpipito lang mga kaprobinsya di 21. Sabihin na natin 20. 42 plus 20, nasa 62 na. Sabihin mo na lang 60 heads na pabo. Mapalaki natin dito mga kaprobinsya. Napakarami na nun mga kaprobinsya. Tapos maghanap tayo ng buyer. Yung ibibenta lang po natin yung mga lalaki kasi kailangan yung mga babae magparami pa rin sila. Pero pag may gustong bumili ng pabo na yung gusto rin nila mag-umpisa na mag-alaga ng pabo, pwede rin po mga kaprobinsya kasi mas gusto ko po yung bumibili na pararamihin nila kasi nga po gusto ko dumami yung yung lahi, hindi yung kakatayin lang, kawawa naman. Kaya yun mga kaprobinsya, patuloy yung ating patuloy yung ating pag-develop dito sa ating area. Patuloy po, dahan-dahan na ako po ay mag-isa lang. Ginagawa ko to. Naiinip naman po kasi ako pag wala po akong ginagawa mga kaprobinsya. Kaya ayan, naka-cyclone wire naman siya. Susunod po yan, gagawin ko, isprayin ko po yan ng demolition. Demolition po mga kaprobinsya para matanggal yung yung mga nakakabit dyan. Mabubulok siya. Tapos, ang plano ko kasi, taniman ng mahogani dito sa gilid ngayong tag-ulan. Kasi nabubulok na yung mga poste, babagsak siya. Kailangan may suporta na buhay. Tulad ng mahogani, buhay na siya, diyan na siya lalaki. Malaking bagay po yon. Tapos, plano kong pinturahan yung cyclone wire natin kasi ulan araw na kakalawang. Kaya yun po mga kaprobinsya. So, dahan-dahan lang po yung ating trabaho sa ngayon. So, tapos na po yung aking pagtataba sa loob. Tingnan nyo mga kaprobinsya, ibang-iba na yung itsura kapag malinis talaga. Kapag malinis. Ayan. So, itong kawayan, ipapasok natin. Ayan. Ito mga kaprobinsya. Ayan. Pasok natin dito mga kaprobinsya. Medyo mainit pa mga kaprobinsya. Parang 2 PM pa lang. Pero may mga portion ito, hindi naman mainit dito. Saka may ulat naman. Ito yung ating mamaya, alam kong ipasok na dito. Ipasok ko sila dito. Ayan mga kaprobinsya. Ayan malinis na. Malinis na yung loob ng cyclone wire. Ayan 30 by 30. Ayan mayroon na akong nilagay dyan. Ito, tatali natin doon. Ayan, kahit paikot-ikot sila dito, hindi sila maano dito kasi naka cyclone wire. Ayan mga kaprobinsya,
Tapos yung mga damo-damo na pinutol natin, unti-unti mga kaprobinsya, susunugin natin para talagang malinis. Kapag nandito na sila nasanay mga kaprobinsya, sa tingin ko hindi naman siya tutubo na ng mabilis kasi may mga alaga tayong pabo. Ang ganda tingnan mga kaprobinsya kung malalaki na yung ating alagang pabo. Tapos nandito sila sa loob. Napakarami na nila, no? Sarap pakinggan na yung mga uhuni nila. Sarap pakinggan yung mga huni nila mga kaprobinsya. At nakikita natin yung ating mga alaga na malalaki na yung ating pinaghirapan, pinakain natin, ginastusan. Ganun lang talaga. Ganito po yung yung buhay sa probinsya. Kapag di tayo nagplano at kumilos, wala sa ating mangyayari mga kaprobinsya. Ganun at ganun pa rin. At least kahit ganito po yung buhay natin dito sa probinsya. Una, wala tayong amo. Wala tayong amo. Malaya tayo kung anong gusto nating gawin. Matagal na panahon naman po na ito talaga yung gusto kong gawin. Dito ko masaya. Ito yung passion ko, ito yung hilig ko. Hilig ko talaga na mag-alaga ng mga hayop. Ayan oh, ang ganda mga kaprobinsya kasi malinis na. Oh. Tapos pag in-spray ko yung sa paligid, itong mga puno na to, ito, tinira ko talaga yan. Tinira ko talaga sila mga kaprobinsya. Oh. Kasi nga para malilim. Ito, ang laking puno. Ayan oh, kasya. Kasya po siya, malaking puno. Tapos malilim. Yun ang tinira ko sila. Ayan oh. Ayan oh. Pero yung baba, ayan oh, malinis na. Malinis na. Ayan mga kaprobinsya. Malinis na yung paligid. Tapos yung mga gumagapang, isprayin ko yan ng demolition. Mga kaprobinsya, isprayin ko sila para mamatay ng tuluyan. Tapos pipinturahan natin yung cyclone wire. Kasi kinakalawang. Bibili tayo ng hindi naman makonsumo yan. Maliit lang na, may brush pa naman tayo dyan. Bibili tayo ng maliit na pintura. Pipinturahan natin sila mga kaprobinsya. Ayan. Ito, sisirain na natin yung maliit na kubo ng kambing. Ayan mga kaprobinsya. Na nagiba na nga, kaya tanggalin na lang natin. So ayan mga kaprobinsya, unti-unti po natin na sinusunog yung mga damo na natutuyo na rin. Yung una natin na tinabas, ayan mga kaprobinsya, nasusunog na siya. Tapos yun, sinunog na rin natin yung dating silungan ng kambing dito kasi bulok na rin. So ayan mga kaprobinsya, ito, unti-unti natin na itong sunugin habang siya ay natutuyo na, hindi pa lumalakas yung ulan. Susunugin natin para malinis yung area ng ating pabo. So ngayon, itatali na natin yung dapuan, tungtungan o dapuan ng ating mga pabo na dito sila matutulog. Ayan, ito mga kaprobinsya, yung kawayan. Tapos itatali natin ng matibay para hindi sila mahulog. Ito, fair wire ang tawag dito. Alam ko, ito, alambre. Alambre kung tawagin sa amin. So ayan mga kaprobinsya, nalagyan na natin ng tubig nila. Ito. So ang plano ko mga kaprobinsya, linisin to muna, tanggalin ko yung mga Tapos yung luna o yung blue sack o tarpaulin kung tawagin dito sa amin. Dun sa mas mataas na yon, lalagyan ko ulit ng kawayan. Yun ang paglalagyan natin ng tarpaulin. Tapos gagawin natin kasi magtatag-ulan mga kaprobinsya. Lagyan natin ng kanal na maliit lang. Tapos ito, medyo natin yung pag natin, pag nagpapakain tayo, medyo patagin natin ng konti mga kaprobinsya. Yun ang plano ko. Tapos ito, hindi natin hayaan na, sa bagay, pag nandito na, ayan na, nasa loob ng mga kaprobinsya yung mga pabo. Ayun o, ayun na yung ating mga pabo. Yung iba, hindi ko pinasok. Kasi nga, nangingitlog. Mayroon doon sila paitlogan. Malapit na yon, malapit nang maglilim. So, ililipat natin doon din sa may, malapit sa gripo. Kaya hindi ko pinasok. Ngayon, kasi 4:30 na, yung aking kapatid ay isinama ng aking bayaw na pupunta na naman sila sa piyesta.
fiesta, ako hanggang dito lang sa farm lagi, walang mapag-iwanan. Yun ang sinasabi ko na itong area natin, walang mapag-iwanan talaga. Kaya ako halos hindi makaalis dito sa ating area. Kasi nga, wala namang mapag-iwanan nitong lupa, nitong area natin. Ang dami ng alaga natin dito. Hindi pwedeng iwanan. Kapag may pista-pista, ako laging, yung kapatid kong bunso, yun laging kasama. Ako hindi na rin talaga makaalis dito. Ayan o. So pansamantala, kartulin yung ilalagay natin o yung blue sack. Dahil wala pa tayong budget pang pakamalig, pansamantala, yan na lang muna yung ating ginawa mga kaprobinsya. Gagawin na bubong nila, lalo na ngayong tag-ulan-ulan. Yun yung ating plano dito mga kaprobinsya. So sana patuloy nyo kong suportahan para lahat ng gawain dito na mga plano ko sa mga probinsyano dyan na nakaka-relate na nag-umpisa din sa ganitong hanap buhay. Suportahan natin ang isa't isa at yung mga ideas nyo mga kaprobinsya, i-share nyo po. At ako naman, yung experience ko dito sa aking farm, isinishare ko din para tulong-tulong po tayo mga kaprobinsya. Ayan. So ito yung sabi nga, ito pinlano ko para sa kambing talaga to. Ngayon, kasi pag nagplano ka, may plan A, plan B. So plan B natin, pabo yung ating ikukulong. Hindi naman po sila lumalabas 6 feet po yung taas ng cyclone wire. Ang magkagandahan nito mga kaprobinsya, ito po ay hindi papasukin ng aso dahil hindi nila makagat yung na yan yung cyclone wire, hindi nila makakagat. Tapos ang kagandahan mga kaprobinsya, ito, hindi mapasok ng aso, yung itlog, madali natin hanapin, walang masasayang na itlog. Hindi rin sila mapasok ng kung anuman na pwedeng bagay. Ang ahas, kaya natin nilinis ng mga kaprobinsya kasi yun ang iniwasan natin. Yung ahas, tsaka yung bayawak. Yun ang ating kalaban. Pero itong malalaki na yung pabo, sa tingin ko hindi na nila kayang kainin yan. Yun mga kaprobinsya. Sana patuloy nyo akong suportahan. Hanggang dito na lang muna mga kaprobinsya yung aking update sa aking gawain. So i-update ko kayo kung parami ng parami yung ating mga alagang manok dito, pabo, bingala. Yan, yung mga itik. At yung ating taniman na mais. Yun isa pa sa dahilan bakit ko kinulong sila. Dahil yung ating mais, naabutan ko, nandun na naman sa maisan. Sumisibol na, ganyan na yung mais mga kaprobinsya. Tinutuka nila. Isa pa yung bingala. Iniisip ko kung pag dito yung bingala, ay lilipad lang yun. Lilipad yun yung bingala. Kaya yung bingala, naisip ko baka doon ko na lang ikulong. Doon sa may net. Tapos lagyan ko yung ibabaw. Lagyan ko ng ibabaw ng net din para hindi siya makalabas. Ayun yung aking update dito sa aking farm. So hanggang dito na lang mga kaprobinsya. So God bless. Peace bye.